The holiday season is near. Panahon na naman ng pagbabalik bayan. Marami na excited to go home to their loved ones with tons of gifts. Pero kung tatanungin ko kayo, what if you had the power to give any gift to anyone? What would it be and who would you give it to? When I asked Kapuso Glyza de Castro this question, her ate in Zamboanga is the person who came to mind. Join us today as we get to know more about Glyza and her dream gift for her ate Mabel. As my holiday treat, I will share with you my very own version of bulalo that is everyday easy. Glyza, bakit naman ang naisip mong regaluhan ay si Ate Mabel? Ba't siyang unang-unang pumasok sa iyong isip? Kasi isa siya sa mga kapatid ko na malayo sa amin. Lumaki kami, nakasama niya dati sa Valenzuela. Tapos nung eventually nag-migrate yung pamilya sa Zamboanga, hindi na namin siya masyadong nakikita. So si Ate Mabel is your older sister. Yes, older Okay, sister. tapos nagpunta siya ng Zamboanga kasi... Doon na kasi yung asawa niya. Dahil missionary yung asawa niya doon. Okay. Nag-migrate sila kasama ng family niya. Pero safe naman sila ngayon dahil lumipat sila sa mas malayo sa gulo. lugar kung nasaan yung gulo ngayon. Ayun, di mabuti yan. So, pag sinabi mo si Ate Mabel, ano naman ang gusto mong bang iregalo sa kanya? Curious lang ako. Inisip ko kasi anything na pwede niyang magamit sa pagluluto eh. Bakit mahilig ba siya magluto? Mahilig siya magluto. Nung mga bata kami, hindi pa siya nag-aasawa, siya yung nagluluto ng breakfast namin, merienda, lunch. Tapos mahilig din siya mag-experiment. So maganda talaga regaluhan siya ng siguro ng stovetop, mga ganun, yun, ano? mga ganyan. Oo, ang Kasi- swerte naman ni Ate Mabel. Pero maganda niyan, bago mo siya regaluhan ng mga cooking appliances, ikaw naman ang magluto para sa kanya, hindi ba? Why not? Oo. Why not? Ikaw naman ang magpa-impress kasi nung bata ka, ikaw ang nilulutuan niya ng breakfast, hindi ba? Ngayon tuturuan naman kita ng aking own version of easy-to-do bulalo. Gusto ko yan. Gusto mo? Sige. Okay, so let's start cooking. Yan, napakadali lang nito. Meron na tayo dito ang kumukulong tubig. Ayan. Kumukulo talaga. Yes, kumukulo na siya. So, lalagay lang natin dito yung ating karne. Yan, bone-in yan. Pakukuluan natin to. Mga 1.5 hours para sigurado talaga tayo na malambot yung ating karne. Oo. Tamang-tama yung bulalo kapag ka sa mga ganitong season. Na malamig, hindi ba? Malamig, Pampainit ang ating katawan. Lagyan muna natin yung ating onions, yung slice ko kanina. Red onions para mas pungent, mas matapang yung lasa. Pero pwede rin naman na white onions. There you go. So, takpan natin siya, tapos we'll just wait for this to boil. Ayan, after 1.5 hours, ayan, malambot na yung ating karne. Pwede mo akong tulungan. Lagay mo yung peppercorns, konting asin. Mga ilang peraso. Ubusin mo na yan. Pwede. Ayan. Pwede na nating ilagay yung ating patatas. Kung halimbawa gusto nyo ng healthier dietary fibers sa inyong patatas, pwede nyo na lang linisin ng mabuti ang inyong patatas and cook it with the skin on. At kung gusto nyo na medyo mas matamis yung ating bulalo, pwede nyo itong lagyan ng sweet potato o kaya ng saging na saba. At para mas sumarap, lagyan na natin ng ating Ajinomoto Umami Seasoning. Ayan, ang ating purong Ajinomoto ay naglalabas ng natural na sarap ng ating mga lutuin. At ito ay gawa sa mga natural na pananim tulad ng tubo, kasaba o mais at gawa ito sa natural na proseso ng fermentation. At alam mo ba na mas mababa ang sodium content ng MSG ng 30% kumpara sa ating table salt. So pag itong gagamitin mo, mas mababa ng sodium intake mo, mas masarap pa dahil sa lasa ng umami. Malambot na rin yung ating patatas. Pwede na natin ngayong ilagay ang ating, ayan, gulay. Siyempre, ayaw naman natin na overcooked yung ating mga gulay, di ba? Kaya last nating nilagay yung ating green vegetable, which is pechay. Pwede na natin ngayong i-plate yan. Excited ka na ba? Nagpo-fall off the bone na talaga siya sa sobrang lambot. Magugulat yung ate ko nito. Uy, nagluluto Oo, ka di ba? na. Kaya mo na Congratulations to me. Sabi mo na-inspire ka kasi sa kanya. Oo, tama. Ayan. So, ready na tayong kumain. Titikman natin to para kung pasado na to sa lasa mo, patitikim natin kay Ate Mabel naman. Let's go! Ayan, tikman mo na. Pwede kang magkanan na, huwag kang mahiya. Yun na nga eh. Tinitignan ko kanina Don't pa. be Tsaka shy. meron ng naka-redding patis tsaka kalamansi. Kalamansi.
Sarap. Sarap. Pasado na ba sa panlasa mo? Pasadong pasado. Nako. And I think magugustuhan dito ng ate ko. Ayan, tama yan. I hope that this will make your Ate Mabel's going back to Manila a better experience, hindi ba? Yes. Pagbabalik bayan niya dito. Enjoy! Kaya-kaya mo na Thank you. itong lutuin for your Ate Mabel. Of course. Kanin, ah. Iplano na ang inyong pagbabalik bayan. Make your loved ones feel the warmth of the season with special dishes that are everyday eating.